Welcome everyone to Weekly News and a DW main major tidbit, and the topic for this video is Ka-Ombudsman, ginagapang ni Remulla. Ombudsman, tanggapan ng tanod bayan, the last vestige of hope for those seeking to hold the kurakot accountable. Very catchy and very timely of our time. What am I saying? Sila ang pag-asa ng taong bayang inalipusta at pinagnakawan, especially those accused of graft and corruption. Kumbaga, sila yung tanod bayan. Sila yung last resort ng ating mga embattled na citizens. Nang matapos ang ikapitong taon na termino ni Ombudsman Samuel Martires Duterte, appointed, by the way, last July, nagsilipa na ang mga gustong maging ombudsman to be the last arbiter of justice laban sa mga makapangyarihang ulupong. Sila yung mga kakalaban sa talagang nasa tuktok ng tatsulok. One aspirant, Department of Justice Secretary Crispin Remulla, declared his bid sa ombudsman to prosecute the hundreds of thousands of government officials found at the regular side of the invisible coin. But you applied? Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Bakit, sir? Wala. I think that I have a lot to offer there. Ganun din. So ano nga ba muna ang qualifications ng isang ombudsman? Bakit ba natin siya kailangan? At to be honest, ano ang magiging implikasyon ng pagkakaroon ng ombudsman na Remulla? Ayon sa Republic Act No. 6770 o the Ombudsman Act of 1989, may 6 na kailangang matugunan ang isang aplikante sa pagka-ombudsman. Una sa lahat, ikaw dapat ay isang natural-born Filipino citizen. Meaning, kapag ikaw ay Chinese at birth at pinanganak sa China, tapos lumipat ka sa Pilipinas, even if you are naturalized by the Constitution, hindi ka pwede. Pangalawa, dapat ikaw ay isang Thunders na. Thunders generation o yung mga 40 years old pataas. Pangatlo, dapat ay napatunayan mo na ang iyong probity o pagiging mausisa. At of course, independensya from bias of any kind. Actually, I don't know about any kind, pero bias on this sense of political favorism over the other. Pang-apat, dapat ikaw ay miyembro ng Philippine Bar Association. So yung mga hindi nakapagtapos ng law at hindi nakapasa sa bar exam, hindi kayo pwedeng panlima, hindi naging kandidato sa anumang national, local, or panglima, hindi ka dapat naging kandidato sa anumang national, local, o special elections immediately proceeding to their candidacy sa pagka-ombudsman. And of course, ayon sa RA 6770 or the Ombudsman Act of 1989, dapat sila ay nakapag-practice na bilang isang judge o 10 taon nang nakakapag-practice ng law. Pero hindi lang yan ang sole qualifications dahil ayon sa Judicial Bar Council na magsusumite ng mga pangalan para, mag-suggest kay Marcos sino ang dapat niyang piliin bilang ombudsman, may dagdag silang requirements para, magkaroon pa ng mas malaking integridad ang isang taong nasa ombudsman. Ang uupo bilang ombudsman for 7 years. Ayon kasi sa Judicial Bar Council, dapat hindi nahatulan ng isang applicant in local or foreign courts. Hindi rin daw pwede ang mga aplikante na may pending na kasong kriminal o at the very least, complaint. Kaso dun sumabit si Remulla. He has been kind of exemplary except for the fact na yung kanyang anak bigla na lang naabsuelto ang kaso. Doon siya sumabit sa mga requirements ng Judicial Bar Council. Kasi may reklamo laban sa kanya by Senator Amy Marcos dahil isa siya sa mga pagdakip. President Rodrigo Roa Duterte papuntang The Hague, the Netherlands. Yun na nga ang sinasabi ko na
Nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. Kaya nga, may nagsasabi na yung Interpol bawal sa kanila mag-issue ng red notice pagkat may duda sila na political. Kaya ang pinalabas lamang nila ay yung diffusion para hindi sila sumabit kasi pinagbabawal ng sariling konstitusyon ng Interpol kapag political. Sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at wawalang tiwala nung dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international standard. May urgency talaga kasi alam nga natin may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to. Resulta yon ng investigasyon kuno ni Senator Amy Marcos sa kanyang inquisition, which found the government and its agents via John Vic Remulla, the PNP, freaking CIDG chief dati, and ultimately and most importantly, John Vic Remulla. Pinangalanan niya sila bilang culpable sa krimen o sa regularidad at illegal na pagdakip daw kay Duterte papuntang The Hague, the Netherlands. Nagsubmit si Remulla ng letter of reconsideration instead of clearance para hindi siya ma-disqualify ng JBC. Saying na, binasura na ang petisyon at complaint laban sa parehas na complaint ng Supreme Court. Kumbaga, sure na siya na madidismiss ang kaso na pinataw laban sa kanya at among others, the President, Lucas Bersamin, and everyone in between. Dahil, yung Supreme Court na rin ang nagsabi na hindi illegal, which is the foundation ng complaint ni Amy Marcos laban kay John Vic Remulla. To which, it was indeed dismissed, which is predictable, which also made Remulla again qualified sa posisyon ng ombudsman. Pero nag-file ng motion for reconsideration si Amy. Ang sabi niya, gusto niya talagang pilitin si Remulla na maging ombudsman. Bakit? Kasi nakikita nyo na si Duterte ay magiging presidente sa 2028. Sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Sir, ano na pong update dun po sa complaint na inihain sa inyo ni Senator Amy Marcos
sa ombudsman? I'll be filing a motion to resolve the issue as soon as possible. Opo. Tapos sir, ano po ba yung inilalatag natin doon sa atin pong naging sagot na from the start hanggang po sa ngayon, sir? What do you mean? Sir, ano po yung ipinaliwanag natin doon po sa simula? Well, I'm applying for a leadership position. That's what I'm doing. Opo. So may we also get your reaction because Senator Amy Marcos is claiming that acting ombudsman right now is facing pressure to allegedly dismiss this. No comment. I don't want to comment. Pero sir, ano po yung gusto niyo ipaintindi po dun sa naging action niyo po noong nangyari po yung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo? Trabaho po namin yan to keep the country stable, to prevent violence, to prevent the happening of any untoward acts. And I think that we were able to peacefully bring him abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. I think that's the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. Sir, for the record po, what happened to the complaint? Is it archived, still alive? I don't know. But it's still pending in the Supreme Court. Yeah, there's a petition in the Supreme Court about it, yes. Opo. Sir, pero For certiorari. opo. Sir, doon po sa mga paliwanag po ng opisina ng Department of Justice, maging po nung iba po pong mga ahensya na kasama po doon sa pagpapatupad ng arrest warrant na po na yun. Ano po sir yung, kumbaga basehan natin? Ano po yung... Basta ako yun, ang opinion ko kasi, it's a time when they ask the Secretary of Justice what his opinion is, if it's the right thing to do. And I said it's the right thing to do. I gave the clearance. That's it. So apparently namatay yung aking microphone and it cut off, and as you can see from a lot of other instances, hindi nag-link up or biglang nawawala yung audio, and I'm too lazy to kind of add onto that and do some voiceover, pero here I will do it kasi tuloy-tuloy siya. But this is actually what I was saying, or at least the gist of it. Kaya naman si Baste ang nagreklamo, pero na-dismiss din agad. I guess Amy is right. Marcos and basically the power brokers want to, at the very least, give Remulla a fair shot at the helm of the ombudsman. Malabasam namang, si Remulla talaga ang gusto nila para maging ombudsman. Or that they're just adhering to the Supreme Court's ruling that dismissed the complaints laban kay Remulla and the gang. At of course, that they see this as nothing more than delay tactic para ma-pressure ang JBC na magbigay agad ng pangalan sa Pangulo without giving Remulla a fair shake. The President has until the last week of October to make a decision and appoint a chairman, which he said he will only do if the JCB submits a short list of those they would recommend to be appointed. And kung nandun si Remulla, it will most likely be an open and shut case. Pero, bakit ba may pakitayo kung sino ang ombudsman? Well, it all has to do with the fact na the ombudsman will serve from the last 3 years ng presidency ni BBM and the first 4 years, or more than half of the next president's term, which could very well be Sara Duterte. Kung si Duterte ang manalo sa 2028 at walang impeachment conviction na mangyayari, the Ombudsman Chairperson ang huling magiging hadlang sa total Duterte domination sa ating gobyerno. At yun ang pagtapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for September 2025. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na ang make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-Farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod of course. Paalam.